Magandang gabi po sa ating lahat and welcome. May bagong mukha po ba? Parang bagong lang kasi fresh looking lahat. So, that's the children of God, mukhang bago every week. So, welcome din po at magandang gabi sa ating viewers. Sana po ma-feel natin ang presensya ng Diyos lahat kahit hindi kayo dito. And reminders lang po sa atin dito to put our phone in silent mode para makapag-concentrate tayo. And I will close this Auntie for our opening prayer. Yes, we stand for our Yes, Father God, we thank you, we bless you, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Father God. Thank you, Lord, for our life. Thank you, Lord, for our strength. Father God, we admit that, yes, you are our source. You are the source of our strength in our life. Hallelujah. Thank you, Lord God. And we put all our hope in you. Hallelujah. Thank you, Lord God. Yes, Lord, we praise your holy name. We are here today to worship you and to hear your words through your servant. And we ask you, Lord, come down and ride on the wings of your grace in our gathering today. Allow us to feel you and refresh us in you and renew us and make us grow in you. As we start today, guide us through according to your will. Yes, Father God. Italog nila ito nga servisyon mi, Father God. Dawakan mi ti panangbibisyon mo itong galmay sa Father God. And yes, Lord, let your will be done and let your kingdom come. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. So, punta na po tayo sa testimonies. Are we all blessed? Amen! Lahat tayo na-blessed, pero ilan lang ang may lakas loob magsalita. Tingnan natin kung sino ang malakas ang loob ngayon. For me, ako malakas ang loob ko, so ulit sa araw-araw na lakas, sa araw-araw na blessings, at yun na till today, andito ako, andito tayong lahat na nagpapatuloy na nagbibigay ng puri sa Panginoon. So I thank the Lord God for that. And yun, kahit paano, kahit mahirap magtrabaho, pero nakakaya natin lahat. So yun, give all the glory. Hallelujah. Context. Kamu na. Oh, so I'm here also because I'm blessed. Well, every day kahit ko nga i-share mo ti blessing ti ako kunyami. So to cut it short, parang last time na renew visa nga unexpectedly. So temporarily lang kasi 6 months tapos paper lang nga i-send na kanya. Kat kuna lang June pa ka nga itid dati visa nga may tatak ti passport. And then until June urayot ta nag-message kay employer ko nga i-send na kanu ni jay na bati nga bayadan na kiniya. Unang nagbayadan baka awanan handa nga i-renew day visa. Kasi awanan ti reason nga pas na nga pag-communicate mi ulit. Kung last on di jay itay-timing ko if how can I tell nga kasi ang expire on ije ka June 6 na expire ka pas on day June 6 iti time nga dijay iti kuwan ko nakapish agure pa yun timing ko ta hangko mo no kas anong nga rugian kat iti kas lang nga kas jay iti before I know kat adagayaman nga nakasagana kat iso na pa di man tinag-message kinya hangko pa man nga nabasa nga nagdagos kas lang after a day pa
before ko nga nabasa nga kuna na may Anne, how are you? Your visa is ready already. You can go to the agency. Thank you. Kat kunakat hanak nga makasumbat kat kunak nga idi sinangpot kami J-Flat kasi nagabo kami bigan kini aya kat kunak tinawagan mi. Kat nagis istorya kami pa kat kunak akot salamat. Kasi idi interdan di jay nag-email na nga interdan di balance dakot. At itugon na message ko, yung baga kumuntan amin nga pasalamat ko kasi nakakuha kat ako nakot. Wala, baka handa kami nga i-chat mo kuhan kasi na nagbayadan ko. Diyan, God is good nga adila tati blessing ti Apo nga hamo nga expectado. And one more thing nga nga dijay, day last time nga about EJ work me mat kinaya EJ gan in offer da nga no imabalin nga ma-adjust ti time me kat kunak piman nga medyo alanganin na kasi day time mi kiniaya kundi ni therapy na ganit ag therapy once or twice a month ibaga ijay makimbagi ti God na makaawat mo piman kat in regular na kami so thank you Lord kat ang kailangan mo kumanga at kasalamat ti Apo ta uray managbasog tayo malipipatan tayo nga ag-pray kat handalat na kabaybayan na tayo kaya na tayo nga daw-dawaton ko ikikay natin kasapulan tayo thank you. May sakmot nga mag-ibugaw sila yan ang Apo Diyos. But, Lalo ay baga magpasalamat ako na Apo Diyos, ang nakaymot lang ay kakapsat. Then last Sunday, sa akin ng uga-uga, kay man si Kararad Bugaw sin prayer request ko ay panggap sin basta Pinas. Ay something kaya ko ay basta yung planong matupad malumayag na natulungan natin. Lalo kaya kanta, ay agapit si Mana ay nabaw sa akin. Dan anak makatatdag ng mga gait ko.
ano ka, naka-service sa kanoy. Malakas din po ang loob ko para kay Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat itong buwan na po ito po yung araw ng aking kapanganakan. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa maraming pagpapala na ibinagkakaloob niya sa buhay ko. At yun nga po yung sinasabi ko na sa dami-dami po ng nag-away-away sa sinapupunan ng nanay ko, ako po yung mapalad na nabuhay sa mundong ibabaw na ito. At ako po ay yung lagi ko po sinasabi na sa mga lahat ng pagsubok, sa mga lahat ng problema, ako po ay nagpapasalamat sapagkat meron po akong Diyos na laging gumagabay, laging tumutulong sa akin. At ako din po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa buwang ito rin po yung kapanganakan ng asawa ko. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ibinigay niya sa akin ang mabait at masipag na asawa na kahit minsan may hindi pagkakaintindihan, pero dahil sa salita ng Diyos, yung sabi niyang babae, magpasakop ka sa asawa mo. At yun po, pag minsan talagang meron pong pagsubok sa pamilya namin, pero by the grace of God, talaga pong nakakayanan po namin. At I want to declare Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." And I give to God be all the glory for all the good things that He has done in my life. Hallelujah! Hallelujah! Kung tayo Lord niya, tayo ginako Diyos, tuwag na tayo marata. At kanta tayo, ragsakan tayo nga mag-voice out. Receive! Hindi pa nagtayo na ginako Diyos. Amen? Hallelujah! Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. So
Promise keeper, light in the darkness. My
In Jesus' mighty name. Walang nagdakay mo, o Diyos ang katayan. Siyempre ay matagasa. Iyawat ko na lang ko, o Diyos itagay mo. Yung masasahan, matiwala ka. Father God, Father God, Father God, ayan mo. Tabo ang buhay namin, Panginoon, salamat. Holy Spirit, thank you for your ipanusurong ka na kami nga gayat amang mountain. Thank you, Holy Spirit. Father God, we ask you to bless these tithes and offering para da ako mausap ka iti makailawlawaan ti Ebanghelyo. In Jesus' name. I apply the blood of Jesus from His hand that amin na trabaho ti Imani ada prosperity, creativity, and productivity. In Jesus' name. Amen. Read the declaration. State. As I give my tithes and offering, I pray and declare that I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family cannot contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and the life of my family. My life and my family are such a delight, and the nations will call us blessed and prosperous. Amen. Shalom. Good evening. Praise the Lord. Makita ang pagmumukha ng bawat isa na glorious. Nagniningning ang mukha ng bawat isa. Amen. Because the glory of God is shining upon us. Ang sarap po na magpuri sa Panginoon. God's presence is in this place. God is really moving in this place. Kaya enjoyin po natin ang presensya ng Panginoon. That's the power of fellowship. To fellowship first with the Lord
and to fellowship with each other. Kaya namnamin natin ang presensya ng Panginoon, kaya tayo ay tuloy-tuloy para hindi po malamigan o hindi paglamig ang ninanamnam natin ang presensya ng Panginoon. So, Sister, just follow with me kasi it's working. Kasi last night it's not working, yung pointer. Kaya please follow with me na lang. I will just tell you to press yung next and with me. Okay? So, praise God sa kanyang kabutihan at tayo po ulit ay nagtipon-tipon. Mga kapatiran namin na palaging sumusubaybay po sa ating live service. And I pray na you are listening with all of your heart, na hindi lamang taga-subaybay namin, but you are receiving the Word of God as we are receiving the Word of God here sa loob po ng church. And I pray mga kapatid na sana pagkatapos ng message na ito, ng mensahe ito ay friends pa rin tayo. Brothers and sisters pa rin tayo. Because the Lord had prepared something for us special for Him. It seems for me, and for others, for some of us ay parang very obsolete. Palaging nasi-share sa loob ng church. But tonight, I just encourage each and everyone to open your heart and open your thought to receive the Word as if it is your first time to hear this Word of the Lord. Alam niyo, when yung ginagawa ko kasi, pag-uwi ko po ng aking work, I'm starting to meditate on what to share of the coming week ng Saturday. Unlike sa akin, mas marami po akong time na mag-prepare than pastor. So, pag-uwi ko, I'm starting to meditate, I'm starting to search with the Word of God, reading the Word of God, ano kaya aking isi-share. But every time that I am, lahat po ng binabasa ko, it concludes to this message. Gusto ko pong lumayo, gusto ko pong mag-share ng kakaiba, kung pwede lang sana. Kasi ayaw ko naman na palaging yun na lang. But I just say, yes Lord. Maybe gusto ng Panginoon na tawag ito, i-remind tayo, or maybe for someone who doesn't yet know this word of Him, for them to know. And I do believe for that fresh revelation of the Word of God. And every moment na ating pakinggan, ating basahin ang salita ng Panginoon, there is always a fresh revelation. The only thing is, let us listen, let us receive the Word of the Lord as if it is our first time to listen, it is our first time to read the Word of God. Amen. Bakit po? Kasi once na inilagay mo na sa inyong isipan na sabihin mo, alam ko na yan. Kahit ano pa gusto ng Panginoon na pangungusap. Even how the Lord wants to speak with you on that certain verse or on that certain passage, kung nailagay mo na sa inyong isip at sa inyong puso na alam mo na yon, hindi you are not allowing the Lord to minister sa inyong puso. So it's what I encourage you mga kapatid. Tonight, I know, reading ko, I have shared this before. But just listen to this word and receive this word as if it is your first time to receive, and allow the Holy Spirit to minister. And I do believe there is something great na mangyayari po sa ating buhay. It's not only for this moment, but it will be for a long run of serving the Lord. Amen. Kaya ulitin ko po, I do pray, pagkatapos po ng mensahe ng Panginoon, mga kapatiran namin na nanonood online, magme-message pa rin kayo, continuously na you will support us because there is something surprise na may bibigay ang Panginoon sa atin na for others, it is painful, but it is really the truth. Let's proceed. In Isaiah chapter 60 verse 1, sabi po niya dito, "Arise, shine, for your light has come. The glory of the Lord has risen upon you." Kaya nga tinitignan ko kanina, praise the Lord. Karamihan sa mukha natin, almost all of us nagniningning yung mukha natin for the glory of the Lord. It's true. We are shining because of the glory of the Lord. Kahit ano man yung ilagay ninyo na blush on ba yung tawag doon? Sa inyong pagmumukha,
if you don't have the glory of the Lord, makikita at makikita pa rin yung lungkot, makikita at makikita pa rin yung disappointment, makikita at makikita pa rin yung mga facial expressions na hindi kaaya-aya. Pero kahit wala po tayong likha, if we have the glory of the Lord upon us, we can still smile ng tunay na smile. Amen. Hindi yung ang ganda ng lipstick mo, with praises pa yung ngipin mo. Pag nag-smile ka naman, peke. It's not the real smile. Amen? Tuloy po natin basahin. For look, darkness will cover the earth and it's now happening. You know what's this darkness? Ito po yung mga negative things na nangyayari po sa ibabaw ng mundo sa panahon ito. And with the word of the Lord, it says that habang we are reaching the end of the days, mas humihirap, mas nagiging dark ang mundong ibabaw. The devil is trying to control this world. Kaya po, kailangan na hindi po tayo magpatalo sa darkness na ito. It is an encouragement of the Word of God to each and every one of us. Cover the earth and thick darkness. Hindi lang pala darkness, thick, makapal na kadiliman is over the people. Very sad, and it's the truth. Many people nowadays, they are under the influence of darkness. And it is not just darkness, but very thick darkness that it seems there is no way out. But the Lord will shine, but the Lord will arise upon you, in His glory will appear over you. Amen. Let's pray. Lord, thank you for this word of yours. Salamat, O God, na ito ay magbibigay sa amin ng encouragement. We are not going out of this place na hindi po kami nabago ng inyong salita. But I speak transformation right now. I speak revival right now sa buhay ng bawat isa sa amin. And we are going to receive your word joyfully and with open-hearted and with a humble heart, O Father God. Salamat, Panginoon. Give us the attentiveness. Give us, O Lord, the positive perceptions as we are going to listen to your words. And for your servant, hide me sa inyong sa likuran ng inyong pasensya. It is not me, but it's your word, Father. This has been prayed in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So if you are going to see yung salita ng Panginoon dito, it's encouraging us, it's calling upon the Christians. So it is just a re-echoing of the message of Pastor long last week and yesterday. So when I am looking at the messages, hindi lang po sa ating church, but sa mga international churches, I am browsing yung mga churches na mga preachers na gusto kong pinapakinggan ng kanilang mga preaching. Truly that this time is a time of purging. Karamihan sa mga mensahe, it pertains on our calling. It is reminding mga Christians on our possessions with the Lord. Mga Christians, now is really the last days. It is the end of the phase kung saan po tayo ay nagsisilbi sa Panginoon, ang kinalagayan po natin. And the Lord doesn't want us na maging maging katulad ng mga world or the people that is unbelieving to be covered with darkness, because we already received the light of the world, the light of the world, that is Jesus. Gusto po ng Panginoon na ito po ay magningning sa buhay ng bawat isa sa atin. So we are going to talk about the word arise. Pakisabi nga sa inyong katabi, kapatid, arise. Hallelujah. Oh God. So pag-alalan natin, ano po ba yung mga ang ibig sabihin ng arise? First, next slide, Sister Banjo. Next slide. Okay. Arise from sleep. Next. Okay, tingnan natin yung aba? Ay, di ba? Sabi nila, aba, ang bait mo pala pag nakatulog ka. Kaya gustong-gusto na lang nila, nakatulog na lang. Ayaw gumising yung iba. Aba, ang cute mo pag tulog ka. Sige, tulog na lang ako palagi para palagi cute. But that's not the will of God sa ating buhay.
Ang ibig pong sabihin ng arise, tayo po ay gumising sa ating pagkatulog. Mga kapatid, bakit po gusto ng Panginoon na gisingin ang bawat isa sa atin? Ngayong pandemic, marami po ang mga nayanig na tulog ang kanilang pananampalataya. They cannot deny it. They can say they are still active. They can say that they have still the fellowship. But if you are going to look on how the way na sa kanilang pamumuhay, talagang visible po na makikita na sila po ay natulog sa kanilang pananampalataya. And being asleep, mga kapatid, is considered death or death. Ay isa pong tulog na tao, habang tayo pala ay tulog, we are considered as good as dead. Ngayon lang yung nalaman. Kapag ikaw ay tulog pala, parang you are useless. You are unprofitable. Sige nga, tingnan natin si Sister Marian. Kapag tulog yan, naaalagaan ba niya ang kanyang alaga? Nabibigyan ba niya ng pagkain ang kanyang alaga? Nare-replyan ba niya yung text ng kanyang sweetheart sa Pilipinas? Hindi po ba? Ganon. So, spiritually, kapag tayo din po ay natutulog spiritually, we are considered as spiritually dead. Wala po tayong magawa sa kingdom o wala po tayong magawa sa ating ministries. So, in John, can you please sa next, okay, John chapter 11 verse 11. So sabi po niya, I will take it the last praise. Our friend Lazarus has fallen asleep, but I'm leaving to wake him up. Ano po yung nangyari kay Lazarus? Siya po ay namatay physically. But ano ang comparison na sinabi ng Panginoong Hesus? He is sleeping. So ganun din po. If you are sleeping, if someone is spiritually asleep, kapag tayo ay tulog o nagtutulog-tulugan, no. Either ikaw ay tulog o nagtutulog-tulugan, you are considered as dead. Kaya, in every morning na tayo ay gumising, mga kapatid, we have all the means and ways to say thank you, Lord, for another life. Amen? Kaya, meron po tayong karapatan, we have all the reason na magpasalamat sa Panginoon kapag tayo ay nagising in every morning or in every nap. Lalong-lalo na tayo dito sa Israel na meron tayong mga rest hours. Tulog ka nga ng gabi, matulog ka pa ng hapon, 2 oras. So every time na tayo gumising, sabihin natin, Lord, thank you. Ako naman ay magiging profitable ulit ako. Magiging useful ulit po ako. Not only for my family, but especially for your glory. So, tingnan po natin ang character ng, hindi ko po nasulat dyan, but let's going to see ano po yung character ng isang natutulog na Kristiyano. Physically, alam po natin, sinabi ko po kanina, na wala po talaga tayong magawa if we are asleep. Yung iba pa nga, kapag talagang sarap ng tulog, kahit hilit, kahit ano yung kahit gaano kaingay yung katabi niya, mas maingay pa sila humiling. So, they are considered useless. So, sleeping Christians, they do not care about ministries. Wala na silang pakialam sa mga ministries. Yes, they are attending the church, but they don't have the burden anymore to contribute for the growth of the ministry, to contribute for the growth of the family of Christ. Ibig pong sabihin ng family of Christ, the church, we are the family of Christ. Kapag nawala na po yun, yung burden natin sa loob ng church, yung burden natin para makatulong sa trabaho ng Panginoon, we are considered as sleeping Christians. Mga kapatid, at this moment, kaya po nang sinabi ni Pastor, ang dami na pong mga situations na pwedeng maka-affect sa ating pagsilbi sa Panginoon. Ang dami na pong mga bagay-bagay na supposedly i-prioritize natin. But, if those things will take away our burden sa trabaho ng Panginoon, they are killing us
tayo po ay natutulog pag wala na pala yung passion natin, pag nawala na pala yung heart natin upang makipag-contribute sa gawain ng Panginoon. Amen. Hindi ko po salita ng Panginoon. Friends pa rin tayo, ha? Hallelujah. Let's continue. Sa ayaw at sa gusto niyo, itutuloy ko to. Or maybe they know that God is calling them into the ministries or into something, but they ignore it. Marami po mga Christians ang nagre-reject sa puling ng Panginoon. Alam nila na mayroon silang pagkatawag. And to tell you, kapatid, each and every one of us mayroon pong pagtatawag ng Panginoon sa inyong buhay. So, shortly to tell you, kung ayaw mong i-grab or ayaw mong mag-say yes sa calling ng Panginoon, you are a sleeping believer or sleeping Christians. Ulitin natin, either ikaw ay tulog or nagtutulog-tulugan, you are still considered dead in your serving the Lord. So hindi pala ibig sabihin na if regular tayo na nag-a-attend sa service. Ibig sabihin we are alive in serving the Lord. But sa napag-aralan natin, it is within us, sa ating puso. Kung talagang you have the passion, you have the burden, you have really the desire to contribute para po sa kabutihan, para po sa gawain ng Panginoon, then that's the way you are alive. In Ephesians chapter 5 verse 14, for the light is making everything visible. That is why it says, wake up sleepers, mga nagtutulog-tulugan, arise from the dead, and the Messiah will shine on you. Inulit po niya ulit, arise from the dead. Huwag kayong magtulog-tulugan, huwag kayong masatisfy sa pagiging cute lamang. Huwag kayong masatisfy sa magiging mabait lamang. Pagtulog. Sapagkat sinasabi nila, sweetheart, ang bait mo kapag ikaw ay tulog. Ayun na, mas gusto na natin natutulog. But here is the call of the word of the Lord. Arise! Bangon! Pakisabi sa inyong katabi, bangon kapatid! Okay, matulog. Kapag nakita niyo na inyong katabi ay tawag nito, hinihiyak, ano ba sa Tagalog yung nagsusuya? Hinihiyak ba yun? Pag nakita niyo yung humihikap o inaantok, sige, gisingin niyo yan, bangon! Sabi mo, para lahat tayo pakinggan natin ang salita ng Panginoon at namnamin natin itong pagtusok ng salita ng Panginoon sa ating puso. Okay. Ulitin natin, Ephesians chapter 4 verse 5 verse 14. Wake up, sleeper. Mga palaging natutulog or mga natutulog, arise from the dead. Gumising kayo sapagkat you are considered dead kapag kayo ay tulog. And the Messiah will shine on you. Because the light of the Lord will never shine to anyone that is dead. Kapag tignan niyo po from the Old Testament from the Old Testament to the New Testament, wala pong ginamit ang Panginoon na patay. Everyone whom the Lord used ay mga taong buhay physically and spiritually, ganun din po. Hindi po magniningning ang glory ng Panginoon sa ating buhay kapag ini-ignore po natin ang calling ng Panginoon sa atin. Kapag po we do not give attention, we do not give ang tawag dito, yung priorities, and we do not have the passion for the work of the Lord. Amen. So ano yung piliin natin? Piliin ba natin yung passion for the work of the Lord that makes the light of Jesus shine on us, na magbigay na magpaputi sa ating mukha kahit na tayo itim? Or let's choose to spend much para bumili tayo ng glutathione. Ano gusto natin? Yung natural way or the artificial way? So, hallelujah. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong gumamit ng mga makeup. It's okay to use them.
Sinasabi ko lang na huwag po sana tayong huwag po yun sana ang pagdipindahan natin to make our lives or to hindi po sana yun yung confident natin wherein the light of Jesus will shine on us. Ulitin ko po, kahit gaano mo gawin yung smile mo na wala yung glory ng Panginoon, walang-wala po. Hindi mo po makikita ang joy sa isang tao. Di ba yung kabayo na kapag mag-smile siya pa, taas. Kahit naka-smile yan, pero pag tignan mo, hindi ka matatawa. Because they don't have the glory of the Lord. But a Christian, kahit hindi po yan naka-smile, if he has the glory of the Lord, if the light of Jesus is shining on him, masaya po siyang tinitignan. Hindi po ba? Di ba mas masayang tignan yung naka-smile kaysa nakasimangot? Sino yung mayroon pala tayong kapatiran na sabi niya, parang nawawalan na ako nauubusan na ako ng patience sa aking amo. Every time nadalhan ko siya ng pagkain, sabi niya sa akin, ayaw niya sa akin. Wala man lang kangiti-ngiti ang mukha. Very prangka daw ang kanyang mukha. So, kapag yun palagi ang kinakaharap mo araw-araw, di ba, magiging kahit ikaw, very affected. So, if you can just imagine pag ganun ang mukha natin lahat sa loob ng church. Siyempre, baka, no next week, ayaw ko nang magsamba, ayaw ko nang makita ang pagmumukha ni sister, ni brother. Hindi mo rin pala alam na kahit yung pagmumukha mo, ganun din. Hindi pala yung sinasabi ng kapatiran. So, but if the glory of the Lord is within us, even though na meron po tayong mga dinaramdam, even po na meron tayong mga problema, still, you can really see, you can really appreciate the glory of the Lord to a certain person na nandun po ang light ng Panginoon Jesus. Kaya sabi po niya, arise, gising po tayo so that the shine of Jesus or the light of Jesus will shine on us. Open your eyes, see and know that there are things to be done in God's presence. That's the secret. Kailangan natin buksan ang ating mata. Kailangan natin buksan ang ating isip, buksan ang ating puso. Tignan natin, what are the things that are yet to be done? Ano ba yung mga bagay-bagay na kailangan pang gawin? Na kaya kong gawin at kailangan kong gawin? Kahit ano man yung mga greatest things na nagawa mo na mas. Kailangan pa rin yung palagi natin tinitignan, ano pa kaya like ko contribute ko? That makes you alive. Yun ang bumubuhay sa atin, sa ating pagsilbi, sa ating pagiging Kristiyano. Because once na sinabi mo, wala na ako may contribute. Di ba? Good as dead ka na. Wala. Pag sinabi, tapos na. Ginawa ko ng lahat. Ako na lang lahat. Magmula ng ma-organize yung church. Andun ako worship leader. Kaya ngayon, pagod na ako. Tama na. Ginawa ko ng lahat ng aking part. You are frankly saying to yourself, I am killing myself. Tama na. Spiritually, you are spiritually dead. Kapag yun na po ang pumasok sa ating isipan. Kaya palagi sana natin iniisip, palagi sana natin ilagay sa ating puso, palagi buksan ng ating isipan. Hanapin natin, see and know that there are things to be done. Hindi po kailangan na great things ang hanapin mo na inyong gawin. Kahit simple things that is being done sa kingdom ng Panginoon for the glory of God that will make you awake and alive in serving the Lord. Amen? Don't be spectators, but be participators. Iba po yung spectators. Nanood kayo ng, sino dito yung nakapanood ng TNS? Pag tignan niyo yung mga, pagtingnan niyo po yung mga spectators na nanonood ng tinis, sinusundan nila yung bulat. Kung saan yung bulat. Parang, at saka, very silent pa hanggang sa magkaroon na lang ng point bago sila sisigaw. So, very boring ang kanilang position. Ang nag-i-enjoy ng masyado, ang naglalaro. Ang nag-i-enjoy yung bullpeaker, mas nag-i-enjoy pa siya kasi nakikipag-participate. So, ganun din po sa loob ng simbahan. Maybe sabihin natin sa ating sarili, bakit parang hindi ko nai-enjoy ang aking pagpunta sa loob ng church?
Bakit hindi ko nai-enjoy ang aking service, ang aking pagpasok, pag-attend ng services? Maybe it's because you are just coming here to be an expected. Huwag natin kasing hintayin na sabihin nila, sister, gawin mo yon. Just say, kapag alam mong gawin, gusto mong gawin, magpaalam ka. Sister, brother, pastor, leader, can I do this? With all of my heart. Pero yung mga kaya ng mga taglilinis na kaya naman natin gawin na hindi kailangan ipagpaalam, you can just do it for the glory of the Lord. That will make you joyful serving the Lord. Kasi boring lang. Pagpunta talaga natin dito, upo na lang. After ng service, uwi na lang, upo. Pagkatapos ng service, labas ulit. Walang nangyari. Hindi ko ba? But if you are going to try to do something for the glory of God, kahit little things. Habang yun po, ay pinaglikom-likom natin nagiging great things. Amen? Are we still friends? Hallelujah. Hello. Oh, glory. Romans chapter 3 verse 11. This is necessary because you know the times. It's already time for you to awake up from sleep, because our salvation is nearer than when we first believed. Yes. The more na dumadaan yung araw, lumalapit na po ang araw ng ating salvation, which means yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. And the Lord will not come for the spiritually dead Christians, but He's coming back for those that is alive, well, and kicking Christians. Amen. Kaya, it is a very serious message, mga kapatiran. Hindi po ito basta-basta mensahe, because sayang lang. Lahat ng mga panahon na ginugol natin, tayo po ay nag-a-attend ng service, tayo po ay gumagawa ng mga ministries, but when it comes a time na tayo ay natulog, at yun na pala ang pagdating ng ating Panginoong Isus. Sabi po niya sa Revelation, during the time of rapture, ang mapait ng kanyang pag-iyak, pinakamapait, hindi pinakamalakas, pinakamapait na pag-iyak, just after the rapture, are the Christians na natutulog at natutulog-tulugan. Because alam nila na mangyayari ang bagay na yun. Pero ang ginawa nila, they just ignore it. Kaya pag nangyari na po ang coming of the Lord Jesus at hindi po sila kasali, during that time, sila po may pinakamapait na pag-iyak. Why? Because napakalaki po ng kanilang pagsisisi. Bakit hindi ko yun ginawa? Bakit hindi na lang po ako naging okay? Hindi naman po mabigat ang pagsilbi sa Panginoon. Hindi naman po tayo sinasakal ng Panginoon sa ating pagsilbi. The only problem is, tayo po ay natutulog at tayo po ay, in most of the time, hindi po natutulog but nagtutulog-tulugan. Amen. So mga kapatid, it's the calling of the Lord one more time. Can you say to your neighbor, let us arise. Bangon tayo, kapatid. Hallelujah. Oh, glory. So let us come into a realization. Who am I? Kailangan, let us look into our hearts, let us look into ourselves. Sino ba ako? Sino ba talaga ako? Gaya ng challenge question na sinabi na message ng Panginoon when Pastor shared last week. Says, where am I in the Lord? Sino po ako sa harapan ng Panginoon? Because you know that. Ang ikaw lang ang nakakaalam diyan. Who am I sa Panginoon? What am I doing for the kingdom of the Lord? Am I contributing? Am I being a prophet sa kingdom ng Panginoon? Ako ba ay nakakatulong o ako ay nagiging pabigat? Those are things na kailangan natin ma-realize, because after realization, magdadala po yun ng transformation sa ating buhay. But if you will never come into a realization, walang mangyari po na transformation. Am I doing the right thing? And many possible questions that will awaken us. Amen.
Evaluate ourselves. Ano man yung mga bagay-bagay na mga nakikita mo sa inyong buhay, evaluate it. Lahat ng mga good things, bad things, let us evaluate them. Am I really doing these good things for the glory of the Lord? Yung mga bad things, am I doing this? Is this profitable for me or for my service to the Lord? Kapag atin pong na-realize yung mga bagay-bagay na yon, tayo po ay magigising at darating po ang transformation. Amen? Some still lies down on bed, but even if the sun is high, because the place where they are is very dark. Nangyayari po yan. Kung minsan yung mga tao, kahit araw natutulog tayo, yung mga iba na hindi makatulog kapag may liwanag, yung ginagawa nila, pinapatay yung ilaw, hindi po ba, sa loob ng kwarto. Nilalagyan ng makapal na kortina para magiging dark ang kanilang lugar na pagtutulugan. Nangyayari po yan sa mga Christians. Even though we have the light, example yung sun, daylight po, meron po yung liwanag ng araw. Pero yung ginagawa ng iba, gusto lang nilang makatulog, nagkukulong sa kwarto, pinapatay yung ilaw, kinukurtinahan ng makapal at dark. Ginagawa nilang dark ang kanilang surroundings. Sometimes, we do that. We have the light, but we are still making a dark curtain upang sa ganon hindi tayo maabot ng liwanag ni Kristo. Just open that curtain to it. Ano man yung cortina na yan na nilagay natin for in, it prevents the light of Jesus to reach us. Kapag tinanggal po natin yung cortina na yan, aabutin po tayo ng liwanag ng Panginoong Jesus. Amen? Come out of that room. Come out of that dark room. Kung saan po tayo nag-i-enjoy na matulog. Kasi mahirap talagang matulog kapag mayroong liwanag na nakadirekta sa ating mata. Kaya huwag po tayo mag-stay sa dark place. Mga negative things na experiences po natin. Those are some dark places. Examples lang po yun. Mga sins. Mga bagay-bagay na hindi nakakaya sa Panginoon. But usually yung iba, nagre-remain sila sa mga bad experiences. Nagre-remain sila sa kanilang mga failures. Those are dark places wherein it prevents us, or it prevents the light of Jesus to reach us. Amen. Kaya mga kapatid, anuman ang inyong mga nakaraan, anuman ang ating mga failure, huwag po tayong manatili doon. Amen. Because the light of the Lord is upon us. The light of the Lord is bringing us to a greater pasture and into a greater purpose. Amen? Amen! Hallelujah! Kaya yun po, arise mga kapatid from sleep. Pangalawa, para tayo ay makarami-rami. Next slide, Sister Banji, would you? Okay. Arise to be recognized. Pag-aralan nga natin yung tawag dito, yung picture. Ito pong picture na to ay nakuha po sa school sa Amerika. Wherein, siya lang po yung batang maitim. And when it comes to recitation, palagi siyang nagtataas ng kamay. Ma'am, sir, I know that, sir. Diba, ganun tayo nung tayo mga elementary and tayo high school. There is a very good lesson na kung bakit po ito yung photo na napili ko. There is a very good lesson na sagip ko. Because of his color, marami po yung nagre-reject sa kanya. Because of his race, he is being bullied sa loob ng school. But when it comes to academic, hindi po siya nahihiya. Kapag siya tinawag ng teacher, taas kamay agad. Kapag alam niya yung answer, taas kamay agad. Hallelujah. That it will encourage us sa ating pagsilbi sa Panginoon. Sabi po niya, arise to be recognized. Gaya po ng batang itim na ito, African-American,
na kahit alam niya na siya ay pinopersecute, siya ay kinakantawan, siya ay binubuli, hindi pa rin po siya nagpapatalo. Ayaw pa rin niyang patalo when it comes to academic research because alam niya that if he is going to do that, ay makakapasa siya sa kanyang, or ma-accomplish niya ang kanyang goals being a pupil or student. Next slide. Gaya po ng batang ito, he knows that he is a pupil. And for us also, upang sa ganon, we can arise, we can make ourselves to be being recognized with this vast population of people around the world. Last, kailan ba yun, yung pride, yung parade ng pride na sabi nila? Yung LGBT, parade ng mga LGBT. Is that Friday? Okay, diba? Last Friday, lumabas yung mga LGBT. Lumabas sila na very proud of who they are. Telling them, I am this. Ako ito. Very proud. Parang wala silang pakialam kung anong sabihin ng tao sa kanila. But Christians, nowadays, we are ashamed to tell to the people that I am a child of God. I am a very precious child of Christ. Magaling lang tayo sa salita, pero hindi natin kayang magparada. Hindi ko po ibig sabihin na tayo maggawa din ng banner, tayo magpunta doon, mag-pray. But, to live as frontliners, hindi lang po sa loob ng church, sa ating pamilya, and to the community where we are. We are called to be frontliners, not a sacred agent. Sorry po sa typographical agent. We are called to be frontliners, not a secret agents. Ano po pagkaiba ng frontliners at secret agent? Ang frontliners, in times of battles, in times of crisis, sila yung agad-agad na nandoon. Sa ayaw at sa gusto nila, isasalpak agad-agad sila. Example, militaries, police, medical teams. Alam na, nakita na natin yung function nila during this pandemic. Whether gusto nila o hindi, delikado man o hindi, re-respondi sila because they are frontliners. But you know, the role of a secret agent, they can leave either a good person or a bad person. Dual citizen po yung secret agent. Yun po magaling yung CIA ng Amerika. Alam mo, sa pagkaalam mo, best friend mo, yun pala ay kaaway mo. Those are secret agent. Hindi po ganun ang pagtawag ng Panginoon sa amin. He called us to stand on a neutral ground, but He called us to stand in a certain ground that is being a frontliner. Yung hindi tayo yung tawag dito yung kapag na lang feel mo na magsilbi sa Panginoon, feel mo na magpunta ng church, hindi yan, doon ka sa church. Kapag maganda yung sitwasyon, ang sarap ng pagpalakpak sa pagpuri sa Panginoon. Pero kapag may problema, nasana yung inyong pagpalakpak, nasana yung inyong ngiti, apektado na ang pagpalakpak mo. Apektado na ang ating pagsilbi sa Panginoon. Those are secret agents. But the frontliners, whatever situations, mamimaintain pa rin nila ang kanilang tungkulin sa kanilang pagsilbi sa Panginoon. Amen. Even death is the answer. Even death is the consequence, I should say. Gagawin pa rin nila yan. Can you just imagine yung mga sundalo natin? Hindi nila alam nila that pwedeng yung gira na pupuntahan nila, it will be their last breath. Or it will be their last mission. But still, because of their duty, pinupuntahan pa rin nila yun. Hindi po nila yun inanayawan. So mga kapatid, those are being frontline. Season or out of seasons, we must prove that we are frontliners. Hindi lamang po sana na tayo ay nasa loob ng church. Yes, hindi po sa pananamit nakikita, kapatid. Hindi po sa sweetness ng ating pagsasalita nakikita. Hindi po doon nasusukat that we are a child of Christ, that we are a Christians, that we are believers. Kasi po, kung minsan mga kapatid, nagiging seasonal na lang po ang ating pagiging Christian.
which is a very sad thing, napakalungkot na isipin na tayo po ay nagiging Christians kapag feel na lang natin na naging Christian. Mag-obey na lang tayo sa Panginoon kapag gusto na lang natin na mag-obey sa Panginoon. If the situation permits. Di ba may mga ganun na reason pa natin. If the situation permits, I will obey. But if the situation doesn't permit, I am sorry. To make ourselves willing and available for the glory of God is making ourselves recognized. Kapag po ginawa mo ang iyong sarili na willing, if you're making yourself willing and available, that is making yourself being recognized by the Lord, being recognized by the Lord. This is the only key, kapatid, upang ma-recognize tayo na tayo ay tunay na Kristiyano, na tayo ay anak ng Panginoon. Make yourself willing and available for the glory of God. Yun lamang po. Kahit ikaw man ay hindi matalino, kahit ikaw man ay hindi maputi, kahit ikaw man ay hindi nakapag-aral ng kahit anumang uri ng theological na bagay, nag-aral ng mga instruments, if you are going to make yourself willing and available, you will be used by the Lord greater than ever before, mga kapatid. I have given you the example before of Isaiah. Isaiah was 60 years old nang siya po, nang nangusap po ang Panginoon sa kanya. Sabi po ng Panginoon, whom am I going to send? Sino kaya yung aking ipapadala? Itong si Isaiah, 60 plus years old. Alam na natin na medyo mahina-hina na po yung kanyang tuhod. Pero anong sabi niya? Here am I, Lord, send me. Dito po ako, Panginoon, send me. He did not look unto his disabilities. He did not focus unto his physical capabilities and situations. Ang sinabi lamang po ni Isaiah, Lord, andito po ako, send me. At ano po yung nangyari? By the life of Isaiah, ang dami pong ginamit, ang very great po yung paggamit ng Panginoon sa kanyang buhay. So mga kapatid, age, abilities, capabilities, weaknesses, and failures doesn't matter. Kung minsan yun ang pinaka-number one na reason natin. I am not well educated, like Jeremiah. He was a young, but nang tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, Lord, I am just but a youth. Bata lang ako. Anong alam mo dyan? Hindi pa ako nakapag-aral. Pero ang matandang si Isaiah, agad-agad, he makes himself available. He makes himself willing. And God used him mighty and great. Do not focus on your weaknesses. Do not focus on your disabilities. Do not focus, mga kapatid, sa inyong even to your capabilities. Sometimes, if you focus on your capabilities, nagiging pride na yung ginagawa natin. Nagiging naka-base na lang tayo sa ating pansariling kakayanan naman. And we are not ministering according to the will of the Lord, but it will be according to the will of flesh. So mga kapatid, focus, just make yourself willing and available para sa Panginoon. In God will use ourselves mighty and great. Amen? Amen. Willingness and availability is the key to genuine and continuous revival. Minsan, we are always praying for revival. Lord, send revival to this nation. Send revival to our church. But the problem is, we are not making ourselves available for the revival. Hindi natin inaalaw ang ating sarili na available. Because how can the revival work kapag wala pong available na gamitin ng Panginoon for revival? Revival doesn't stop kapag po tayo nag-speaking in tongues. Nagtumba-tumba tayo sa loob ng church. That is not what we call revival. What we call revival is very active ang trabaho ng Panginoon.
continuous po yung reaching out natin, continuous po yung ministries natin. Hindi po tayo nagkukulang sa gawain ng Panginoon. That is revival. And how can we maintain revival kapag hindi po tayo nagiging revival? Mga kapatiran po namin na nanonood, sana maging friends pa rin po tayo, maging brothers and sisters po tayo. Very sad to say. When it comes to trip, hindi ko po ito salita ng Panginoon. We can make every means in ways para makalabas to attend single day. Kaya naman pala natin na humanap ng relievers kapag trip yung pinag-uusapan. Pagpatungkol po sa serbisyo ng ating Panginoong Hesus, aba may rason, hindi kaya. Praise pray po tayo ha, mga kapatid. I-consult niyo si Lord kasi salita po niya, it's not my word. So let us check ourselves. Let us check yung ating relationship. Let us check our priority sa ating pagsilbi sa Panginoon. Kaya natin na magpuyat na maghanap ng reliever kapag trip or ibang bagay. But when it comes to service, sa gawain ng Panginoon, aba, parang madali na lang ba na wala nang reliever? That's it, period. That's making us spiritual sleepers. Wala tayong ginagawa. So encouraging mga kapatiran, if you do not have this passion na gaya ng passion mo before na mag-attend ng service, I encourage you, search your heart. Let us search our thought. Let us search yung focus natin. Kapag before we can say, Lord, I can give you everything. Pero ngayon na, nagdadalawang isip ka na magbigkas ng salitang yun, there is a problem with our willingness and availability. Willingness and availability is a long cut for word complete surrender. Ibig sabihin, if you are willing, kapag sabi ni Lord, come, nandun ka agad. Anytime, anywhere. Willing kayo. Pag sabihin, available, ganun din po. Wala pong karason-rason. Amen, mga kapatid, mga friends. Are we friends? Yes. Thank you. Salamat po sa inyong pag-friend sa akin pa rin, hindi pag-unfriend. Okay, let us proceed. Sinabi po natin na willingness and availability is the key to genuine and continuous revival. And person is being recognized by his presence and peace. Hindi ka po nare-recognize sa inyong pananamit. Before, yes, they can be. Yung napagkakamalan na attorney kasi nakakurbata, nakabarong, yun pala hold upper. Marami na yung mga igurot noon sa Manila, yun yung ano nila, yun yung anong tawag dito? Yung modus nila. Sumakay sa bus, sumakay sa jeep, nakabarong, nakakurbata, mayroon pang attached case. Yun pala mga hold uppers. Kaya you can never be identified by your office. You can never be identified by your face. You will be recognized. We are being recognized by our presence and our deeds. Amen. 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 Tuloy pa ba natin? Hallelujah. So, huwag po kayo mag-alala. This will be the last. This slide, Sister Banji. Oh, glory. Arise. On your feet. That's Aya. Napakaganda po andito po si Aya para gawin natin na example. Even though po yung lalaki na ito, yung batang ito ay lalaki, but mas magandang gamitin natin na example si baby Aya para mas makita natin. When Aya was a baby, nang siya po ay dinadala ng kanyang mama dito, hindi po siya makapaglakad. Kung saan man pupunta yung mama niya, andun si Aya, buhat-buhat niya. Maybe siguro sa isip-isip na Aya, gusto niya magpunta somewhere else, but because she cannot walk, hindi siya makapunta sa area na yan. So kailangan niya yung magbuhat sa kanya. But when she learned how to walk, ayun na po siya.
Gusto niya magpunta sa pintuan, nagpupunta sa pintuan. Gusto niya magpunta kung saan-saan, pwede siyang magpunta, lalong-lalo na pag walang nagbabantay sa kanya. That is the power when someone arises on his or her feet. Next slide. Basahin po natin. A person can do a certain task in lying. Totoo po yan. Yung isang tao, pwede po siyang gumawa ng certain tasks kapag siya po ay nakahiga. Meron pa rin siyang kayang gawin na mga bagay-bagay. And can do more when he is sitting. Sino yung mas maraming nagagawa? Ang nakahiga o nakaupo? Okay. And when he is sitting, but in the standing position, he can make it the most in even at its best. Hindi po ba? Totoo po. Kapag yung taong kayang maglakad, yung kayang bumangon sa kanyang paa, siya po yung taong may kayang gumawa ng napakaraming mga bagay, mga tasks. Pero yung nakahiga lamang, limitado po ang kanilang magagawa. Ganon din po yung mga nakaupo. So doing great things has its greater challenges and greater risks. It means that if we are going to arise on our feet, it means that we are going to elevate in our service sa ating Panginoon. Wag po sana tayong Tagalog na dyan, masatisfy. Makontento. Wag po tayo sana makontento sa kinalalagayan po natin ngayon sa ating relasyon sa ating Panginoon. But let us aim elevation of faith, elevation in our relationship sa ating Panginoon, elevation sa ating mga gawain sa ating Panginoon. So doing great things has its greater challenges and greater risks. Totoo po yan. Si Aya, nang hindi pa siya, nang siya pa ay when she was crawling, hindi po siya risk sa fall. Hindi po siya risk na matumba. Pero nang siya po ay natututo ng maglakad, ilang beses mo na siya nakitang natumba, Sister Mavic, si Aya. Diba, maraming beses. Kasi gusto niya tumayo, gusto niya maglakad. Ganon din po sa atin mga kapatid. If you choose to do greater tasks, greater things for the glory of the Lord, you are at risk of falls and fails. Hindi po may iwasan yan. But the good thing is, let us do what Aya did. Kung si Aya, bata siya, ginawa pa rin niya hanggang siya ay matutulog lang. How much more for us na matanda na, may isip na tayo. Alam na natin ang ating gagawin. Amen. Kaya sinabi ko kanina, kapag tayo po ay na-fail, tayo po ay nagkamali, it's not the reason for us to stop. Rise up greater. Rise up better. Amen. At maging gaya tayo ni Aya na palakad-lakad na kayang-kaya na po niya na pumunta kung saan po niya gusto magpunta. A man who is lying down or sleeping under a tree is not at risk of fall. Totoo yan. Paano ba nga naman mahuhulog ang isang lalaki na nakatulog lamang sa ilalim ng puno? Mahuhulog lang yun, yung bunga ng puno siguro, mahuhulog sa kanya. But the man who will climb that tree, siya yung at risk na mahulog. But those that will savor the reward are those that will take the risk. Diba? Example na lang po natin. Yung isang tao, isang lalaki na kayang umakyat at mamitas ng bunga ng punong kahoy, pwede niyang piliin yung pinakamagandang puno o pinakamagandang bunga ng punong kahoy na yan kapag siya po ay aakyat. Pero yung isang tao na hindi makakyat, panungkit lang ang kanyang hawak, hindi siya makapili. Kasi yung kayang abutin lang ng kanyang panungkit, yun lang yung pwede niyang mapitas. Yun lang pwede niyang masungkit. Siyempre, kapag yung nasungkit niya ay reject, wala siyang magawa. Reject lang yung kayang abutin ng kanyang panungkit. But a person that can climb that tree can savor the most. Ganon din po sa pag-minister natin sa Panginoon.
Greater is talaga, mas maraming responsibilities, mas mabigat. But the more you are going to savor the blessings, you will enjoy yung blessing of serving the Lord. Amen. Kaya inuulit po natin, mga kapatid, hindi po sana tayong masatisfy sa ating position now. Even I myself, I am challenging, I am encouraging myself, Lord, show me more, teach me more. I know that I can do more. Kaya po ni Apostle Paul. Alam niyo ba yung sabi ni Apostle Paul in the book of Philippians, I should say, ang dami na po niyang nagawa, but yet, ang sabi niya, I do not consider it yet, my brothers and sisters, na na-achieve ko na yung goal, but I press on towards the goal. Ginagawa ko pa rin ang aking best to do more for the glory of God. As long as hindi pa natapos ang ating mission sa loob ng lupa na ito, we can do more. We can do greater things. Amen? Amen. So tell yourself, tomorrow, I am better than today. Amen? Yun yung napakagandang declaration natin. Every morning na tayo po ay gumising, sabihin natin, thank you Lord for today, I am greater than yesterday. I am better than yesterday. Yung alam mong nagkamali ka nung kahapon, you can declare it. Lord, thank you. Because this day, hindi ko na uulitin yung specific na kamali ko kahapon. Those are very good declarations. Because it is the will of God. Yun ang kausapan ng Panginoon sa atin. Amen? Philippians chapter 4 verse 13, it will encourage us na kaya natin. I can do things through Christ who strengthens me. Kaya kong gawin yung mga bagay-bagay sa pamamagitan ng kalakasan na binibigay ng Panginoon. Hindi po niya sinabi na I can do all things through my strength, through my abilities, through my capabilities, but through Christ who strengthens me. Sino yung mga masyadong kinakabahan dito kapag in-appoint tayo na gumawa ng ministries na tayo po ay mag-lead ng opening prayer or anything else? Kinakabahan tayo. Parang hindi natin kaya. Na nag-limit na sa ating pag-arise to stand on our spiritual maturities. Know these things, mga kapatid. I can do all things to Christ who strengthens me. Ako din po noon. Tumayo din po ako, nagpawis din po ako ng mga malalaking butil. Hindi pala butil, parang mais. Malamig na mais. Yun ay first stand na mag-lead ng opening prayer. Hindi parang nagsasalita ako pero hindi ko alam kung anong sinasabi ko. That was my first time. But praise the Lord, I conquered it through the strength of the Lord. Amen. So always tell yourself, I can do it with the strength of Christ. I can do it with Christ in me. Kaya kong gawin ang bagay na ito. Hindi lamang po sa ating ministries, yung mga sa trabaho natin na very challenging. May nagsasabi sa akin, nagpo-complain, yung aking lula, yung aking alaga, nagiging masungit na. But I tell them and say, salamat sa opportunity na yan. Because the Lord will add 100-fold sa inyong pagpapasensya, sa inyong bait. Mas masungit man siya, mas magiging mabait ka pa rin. Amen. Amen. We can do it for the glory of God. We can do it through the help of the Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. In Zechariah chapter 4, verse 6 to 9, this was the story of Zechariah. Nang siya po ay inutusan ng Panginoon to rebuild the temple, it seems very impossible for him to do it. But here comes the word of the Lord. Therefore, he told me, says the word of the Lord, this signified the word of the Lord to Zerubbabel, not by strength and not by power, but by my spirit, says the Lord who rules over all. What are you, the great mountain? Because of Zerubbabel, you will become a level. Salita mismo yun ng Panginoon. What a joy kapag sabihin ng Panginoon sa inyo, or sabihin ng Panginoon sa inyong lugar, na si Marian, anong barangay mo si Marian? Bugyas? Bugyas di barangay mo? Municipal. Upa nga. Sabihin ng Panginoon, Bakulungan, sir, you will be saved through Sister Marian. Wow! Gagamitin ng Panginoon ang inyong buhay for great things. Hindi po yun imposible, mga kapatid. Amen? Amen. We can do it. We can do it through the help of the Lord.
Only if you will make yourself willing and available, it's not impossible for the Lord to do it. So, ituloy natin basahin kung ano yung sinabi ng Panginoon concerning Zerubbabel. What are you, O great mountain? Ang pinaportin po niya dito, mga mountain, mga problema, mga situations, spiritual. Because of Zerubbabel, you will become level plain. Aba, magiging maayos ninyong buhay. That is the word of the Lord. And will bring forth temple capstone with shoutings of grace, grace, because of this. Moreover, the word of the Lord come to me as follows. The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple, and his hands will complete it. Then you will know that the Lord who rules over all has sent me. Aba, praise the Lord. That if you are going to arise from lying to sitting to standing, the Lord will use your life as great as possible. Amen. As great as possible. Hindi po limitado sa inyong imagination lamang. Hindi po limitado sa inyong kakayanan lamang. But ulitin ko, as great as possible. I have this testimony, mga kapatid, na alala niyo nung ako ay nag-start sa aking trabaho doon po sa North. At nag-compute po ako, magkano yung sahod ko. Pandemic po yan. I am not afraid of the virus. Pero alam niyo kung anong naging fear ko. When I have my day off, tuloy-tuloy na day off, nag-compute ako, yung sahod ko less than the minimum. Wala akong masasahod. Ang bigat pa ng trabaho ko, kaya sabi ko, Lord, hindi yata ito yung para sa akin. But there is a certain time when I had this opening prayer, and the Lord ministered to me. Because of that, kasi, yung DF ko, ginawa ko once a month para makumplito ko yung sahod. Because of that sahod, nag-stay ako. Naging once a month yung labas ko because of this sahod na kulang. But here comes the word of the Lord knocking in my heart. Sabi niya, where is the eagerness that I am longing, that I am very happy before? Nasaan na yung dating eagerness, nasaan na yung dating passionate and energetic na puso mo, na parang walang makakapagpahinto. Aba, ako po ay napalubog, napahiya ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, makipag-usap ako, uwi ako, balik ako sa aking trabaho, makipag-usap ako sa employer, and I will hingi ako ng twice a month, permanent, minimum po na day off. And if possible, kung may mga possibilities na makalabas ako ng mas maraming beses than twice a month, I will grab every opportunity. Yun po yung deal ko sa Panginoon. Hindi ko na pinakialaman yung sahod. Alam niyo po ba yung sabi ng Panginoon, am I not enough? Okay. Yun yung sabi ng Panginoon, kaya talagang pahyang-pahya ako. So bumalik ako, yun po yung pinakiusap ko sa aking boss, sa aking employer. Aba, praise the Lord. Talagang salita ng Panginoon, approved agad yung request ko. And alam niyo mga kapatid, because of that courage to stand on my feet, that courage to make myself willing and available, the blessing of the Lord come into my life. May ginamit ng Panginoon, yung mga kapatiran din na they are faithful sa kanilang mga time, they are faithful sa kanilang mga ministries. Sabi nila, brother, I can share half of my weekly allowance. Aba, praise the Lord. Imbis na yung weekly allowance ko na kasi mas malaki yung weekly allowance ko, I can give 20% para mailagdag sa inyong pamasahe, sa inyong pag-day off. Kasi yung day off, kasi ako, nag-day off ako, minimum po 3 days. Yung trabaho ko po, per hour. Kaya you can just imagine 6 days a month na hindi ako magtatrabaho, bakit malaking news pa yun? Po yun. Pero anong ginawa ng Panginoon? He makes it better and lighter. Amen. Hallelujah. So hindi po nagkukulat, hindi po nagkakamali ang Panginoon. Kaya mga kapatid,
Ano man yung mga bagay-bagay na kinakatakutan mo, whatever the consequences you may think that it will bring you in standing up in your feet and serving the Lord, right now, I encourage you to pick up. Habang hindi mo tinatanggal yan, hindi ka makakatayo. Habang andun pa yan, hindi ka nakakatayo to serve the Lord greater and better. If the Lord delivered Shadrach, Meshach, and Abednego, if the Lord delivered Daniel, if the Lord delivered even David, if the Lord delivered ang kanyang mga servants, ang kanyang mga piniling tao, He is also able to deliver us. Amen. 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 Lastly, mga kapatid, next slide. There is a wake-up call to all Christians of all the nations, all tribes and tongues, wherein you and me is not exempt. In these days, it is a call, direct call from the word of the Lord. If before we have the prophets, ngayon na ginagamit ng Panginoon ang kanyang mga mensahero, declaring it to the nation, sinasabi niya, awake, awake, gising, aking mga anak. It is very high time for you to awake. God is looking for someone who is awake. Yun po yung hinahanap ng Panginoon. And He is longing for each and every one of us to remain awake. Ayaw po ng Panginoon na ayaw na tutulog-tulugan. And He is waiting for those that will say, here am I. Yes. Gusto po ng Panginoon na gamitin ang inyong buhay. Gusto po niya gamitin ang aking buhay. The only key is just to say, here am I, Lord. Yes. Bakit po hindi nangyayari ang aim natin na gamitin tayo ng Panginoon? Because we do not make ourselves willing in a way. And lastly, God's greater call is to God's greater call is to each and every one of us. Gusto niya po na tayo ay maging greater, maging better, in maging more. Ang ating kayang gawin ang magiging blessings na ibigay niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Can we all stand up? Pwede pa tayo Hallelujah. With this word of the Lord na ating napakinggan, mga kapatid, what is your response sa Panginoon? Ulitin ko po, it's not my word, it is the word. Kapag itong salita ng Panginoon ay naramdaman natin na nangusap sa atin, it pierces our heart, it rebukes us, it awakens us, say thank you, Lord. Kasi ayaw ng Panginoon na tayo magtutulog-tulugan. Gustong-gusto ng Panginoon that we are alive, kikig. Gusto niya na gamitin niya ang buhay natin for His glory. And gusto niya, we are going to savor the blessings He has given us. At this moment, mga kapatiran, let us come before the Lord. Sabihin natin just this word na sabi ni Isaiah, Lord, here am I. Yes. Make your very, very personal decision tonight. If you really want to continue to follow the Lord alive in kicking, hindi lang yung basta na lang sumusunod na nagiging ritual Christian na lang, nagiging tawag dito come and go na Christian na lang. If we don't want transformation, if we want greater things to take place in our life, make your decision. And if you are going to live with that decision tonight, I assure you, kapatid, by the word of the Lord, you will be changed. You will be transformed. You will be greater than yesterday. You will be great tomorrow in the coming days. If you have made your decision to follow the Lord, just say the word. Huwag lamang po sa inyong isipan. Ibalikas mo kahit in a very soft voice. Sabihin natin, my Lord. Just that very simple word, if it comes from your mouth, if it comes from your heart, just say it. Come on, just see it. See it.
minimum 3 times. Lord, here am I. I am willing. Lord, here am I. I am aware. Holy Spirit, take your place. It's your time to minister our mind. Holy Spirit, just take it. Para puro dulu. Shikia rada baba. Puro dulu. Oh, shikia rada baba. Karna. Shikia rada kami. Oh, kia rada baba. Kia rada. Karna. Shikia rada kami. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh God. Oh God. Oh Dios, thank you for your word. Salamat Panginoon. Salamat for reminding us. Salamat for calling us to remain awake. Oh God, I pray that this word will continue to live within us. Oh Lord, will bring transformation sa aming buhay. It will redirect us, O God, in serving you. If we have lost our priorities, if we have lost our directions, O God, Lord, salamat that you are bringing us back to this. Lord, if we have lost our passion, our eagerness, we have lost, O Diyos, yung mga joy namin sa aming pagsilbi sa inyo, O Lord. Forgive us and restore us, O Lord, the joy of our salvation. Restore us, O God. That eagerness that we felt before nang kami po ay unang mananampalataya. Yung mga bagay-bagay po, Diyos, na ayaw namin na mag-miss sa inyong presensya, sa inyong fellowship. O God, restore it into our hearts. O God, patawaran mo din po kami if we have lost our priorities. We want to come back to you, O Lord. We want to do it for your glory. Just take your place in our hearts. Take your place, Lord. You can see the desires of the heart of his brothers and sisters standing before you tonight. Ama, we see yes. We see yes. Can you sing this song? I see yes, yes, Lord. I see yes, yes, Lord. Just 3-letter word. I see yes, yes, Lord. I see yes, Lord. I see yes, Lord. I see yes, yes, Lord. One more time, I see yes, Lord. I see yes, yes, Lord. I see yes, yes, Lord. I see yes, Lord. I see yes, Lord. I see yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, God. Yes, God. Yes, Lord. Yes, God. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Jesus. Papaan natin ang Panginoon. Yes, thank you, Brother Marvin, for that very awakening words. Thank you, like that. Yes, we are so much blessed and we are so much encouraged. And so God bless you, Brother Marvin. Amen. This call
Brother Marvin for the closing prayer. Hallelujah. Announcement, bago po yung closing prayer. We have our Saturday or Sunday prayer meeting para po sa atin mga kapatid. We would like to invite each and everyone to enjoy. Actually, hindi lamang po ito part-time na part of our service, but it is a part of really serving the Lord. To tell you mga kapatid, ang dami pong mga great things na nangyayari sa prayer meeting. Huwag po tayong masatisfy sa Friday and Saturday service. If we can do it, Saturday prayer meeting, do it. Because there is something great na nangyayari. It is during prayer meeting po na nangusap ang Panginoon sa akin. During this time na testimony ko kanina. And I believe it is happening sa mga kapatid din po natin. And to the great testimonies, marami pong mga prayers yung mga nasasagot sa ating mga prayer meetings. Kaya kapag hindi kayo available at mayroon po kayong mga kakilala na kailangan nila yung prayers, just send the messages sa mga kapatiran po natin. Coordinator po ng ating prayer is Sister Michelle and Sister Flora. Just message them para may coordinate po nila yung mga prayer requests. And for online prayer meeting po natin, meron po tayong Sunday and Thursday. During sa coordinator po sa Sunday, si Sister Luminin. Do you have the number? Next time, if pwede yung Thursday niya, kami mapunta na din. And Thursday, Sister Ginaline, 9:30. If you are available, you can call them. You will join the prayer meeting. Masaya po yun. That's for the glory of the Lord. Because we are serving the Lord unlimited. Amen? So tayo po lahat at tayo ay manalangin. Hallelujah! Because of the glory of the Lord that is shining upon you, and declare blessings in each and everyone in our hands. Receive the blessing of the Lord. Receive the covering of the Lord. You are prospered. You are chosen to be great. You are called by the Lord to be used for His glory. And there is no weapon of the enemy that prosper against you, because the Lord is covering you. Shalom. All the glory of the Lord, all the blessings is flowing on you. It is flowing in your families. In Jesus' name I declare and I pray.